Hello everyone, I am CJ and I am here to demonstrate in how to create a simple SQL database. So, first thing first, we need not to forget nga maghimo sa taog database. So, how to create a database? So, first thing first, ato ning i-type ning create database sa DB. So, I use sa since gusto mo ko nga akong i-name ang akong um, SQL sa akong last name, so sa DB akong i-name. And then, for this, mauni kada bang maghimo tag table. So, let's assume nga natay activity nga mo create og student details and then mo create pod og kanang class schedule. So, mauni ang buhaton. So, to create the two tables, so first things first, let's create this create table. This one, create table student details. Don't forget this open parenthesis and then input kung unsay gusto nimong ipangbutang sa imong column kanang student, year section, name, course, special major, academic year, and so whatever. And then don't forget also ang ijang data type which is int and varchar. So mora man ang atong available diri, so mora na atong igamit here. So this one is ijaning size for sa column. And then we use primary key sa atong student number since wa may magkapare-pareha og mga student number, so therefore atong butangan siya primary key. And then for the second table, same ra gihapon ang process, i-create ning table, alid ano nato ning ijang name diri sa name table name, and then don't forget gapon sa open, and most importantly don't forget this kana kadi na mo ran imong code og wa na. So here, this is what I'm talking. Create a table class schedule and then code, course name, title, units is schedule, teachers, then atong gibutang nga primary code so that walay magkapareha. So let's run. Okay, ato ning i-running a table. Okay, and then ato pud tong i-running isa ka table. So, how to display unsaon na to pag gawas ang table. So again, nagbutang na ko comment just para mas dali masabtan. So atong i-type select, then asterisk, then from, then kung unsa nga table imo gusto tawgon. So kani, don't forget this one. Kana ato ra nang i-run. Then mugawas na. Oh, voila. Ning gawas na ang student number, year section, name, course, and so whatever. And then kung ato pong gusto ipagawas ang table sa class schedule, again, i-type ra ang select, asterisk, from, then class schedule. So atong i-run, highlight, run, i-check, and then i-execute, and then voila, gawas gihapon. Code, course name, course title, unit, schedules, teachers. So, let's put some data sa atong mga table. So, first thing first, mag-input tag data sa atong student details. So, mauni, kani ato ning input since luto naman daan ng atong data, so ato ra nang i-input. So unsa may atong i-remember and ani, so inig mag-input tag data atong i-type insert into this one, insert into, then pangan sa atong table, and then atong subayon kung unsa ang atong gibutang dire. Tanan nga naa diri sa atong side nga dire, ato ra nang ibutang dire kana, and then ato silang i-separate gamit ang comma. And then don't forget nga na open parenthesis, and then after that atong i-close. And then for the value nga atong ibutang, don't forget nga naapod tay code in ana nga values. Let's type values and then open, and then if integers gani ang imong data type, we don't need anymore to use this na apostrophe man ana, we don't need to use it because it's already integers. Pero kung varchar atong gigamit, magamit ta anin ana. So as from our data, integers man atong data type, so atong gamit is kanira wa nay apostrophe, and then we separate them by comma, and then atong gi-end into close. But then don't forget na if nanas just inalasan, nanas just at the end of the kanang close, we don't need to put comma here kay mo naman siya naman ang kinalasan. And then ato si butangan og kani, don't forget to put that kay di na mo gana imong code og
wa na. And then again ato pong insertan og data ag atong isa ka table which is kani insert into para ni siya sa isa ka table. And then ato ra po na dyan i-highlights. Don't forget kung sa tong gipang storya kung unsa ijang type, insert into name sa table, and then open parenthesis, i-copy ra kung unsa imong gipambutang didto, and then i-close, then values, then don't forget sa ijang ending nga wa nay comma, and then naa na siya. So let's input this. Ato sang i-view daan guys kung nana ba koy nabutang. Para dili ta magdoble-doble kay magdoble-doble magud si jog butang awa pa dita gibutang nga insert. So ato ning i-insert sa atong table. Check and then run, execute. So nana one rows affected. If ato nang i-display automatically mo gawas na si siya. Di ba? As we can see na ana si siya. And then kung ato po tong i-insert sa ka-table kani insert ni sa isa ka table, pack, insert, then check na to, then execute na pod, o then one rows affected, and then if ato na si dyang i-view, kani, class schedule, magawas na si dya. See? As you can see here, na gawas na no, na nadiri ang code, course name, course title, unit, schedule, and teacher. So, next. So, what if ato si Jang atong i-update ang atong student details ay Jang barangay. So, unsay may atong buhaton. So, again, nabutang na pugudaan. So, atong buhaton, atong i-type ang update, then student details, then mag-set ta, set birthplace, which is atong gi-call ni nga kani nga birthplace sa atong dire. Kung unsa gani ang naa dire sa babaw, birthplace da birthplace this one maod di dapat dire here kay para mo gana siya. And then equal to barangay Malangsa, and then don't forget nga na ay comma para mo space siya, and then close nga apostrophe, then plus birthplace where student number nga na ay 2290023-1. If ato ning i-run, i-execute, ma-add na to si siya dito ang barangay. Wait sa ha. Itong i-swag, and then i-run, execute. Here, rows 1 affected. Inig ato tong i-view ang atong data. Kani, atong i-view ang data. Wala. Gawas na ni ron. Nanay barangay Malangsa, Liloan, Southern Leyte. So inaanaon ra guys sa pag-update sa tong birthplace. And then next task is create what if atong i-view all records where naay teacher nga buhayang. So kani anira select from schedule where teacher is equal to buhayang J. So actually guys, I already made this code para harang i-demonstrate kung unsay purpose ana ni Jaw, unsa ning para asa ning code ug unsaon pag code. So I already made it all. Ang ahon na lang is to explain or how i-demonstrate on how to execute it. So since ang atong task is i-display ang tanang records nga na teacher buhayang, so ato lang i-type select asterisk from class schedule name sa table, and then where teacher is equal to buhayang. Don't forget the apostrophe and the semicolon kay di jud na pwede mawa. Atong i-tan-awon. So tanan teacher sa akong subject nga na ay buhayang J mo display siya. Next, how about if atong i-display ang records nga naay course number nga EE21, and take note nga atong gamiton is and teacher is Anchita A. So atong gagamit is and. So dali ra na guys. Select from gihapon, select asterisk from, then class schedule name sa table, and then where course name, remember nga ang kani is gikan sa imong table, di jud na pwede malahi, pareha jud na dapat sa imong table.
And then nag-use pug ka og and teacher is equal to Achita. So don't forget the semicolon and then let's run it. Run. Na magawas ang fundamentals of electric circuit. So na ay EA212 and then na ay teacher nga Anchita. So pasabot sa end is dapat both of them are true. Dili siya mo display kung dili sa true si course nam o si teacher. Kay an ba na nga tong gigamit nga operation. How about kung or atong gamiton? So naatay course number nga CPE22 or teacher nga kasilisi. So, ingani ra siya guys. Ato ra ng alid-an og or. Ingana ra kasadyon. Ato rang alid-an og or. Then next, how about if atong mag-create ta og atong i-view ang records kana course number nga CPE 222 or katong or natong gigamit. So ato ra ng alid-an, select from schedule where course number kana. Then ato ra galit og or. And then run. Then voila. Ang pasabot sa or is dapat both either sa course number true and then teacher true mugawas jud sila. So duha ag might result in ani kay na kanin in display kay CPE to just kasilipod si. Next is how about if atong i-view ang records nga naay value nga column nga course title starts with letter A. Tanan column title nga nag-start og letter A, so atong i-call. So select from, again, select asterisk from class schedules where course title, kung unsa na nagapit sa table, then like, we will use like, and then open, then A, then kani, and then kana, then close, then don't forget that. So ato ning i-run. Muna ang code guys. Kung tanan data nga na ay A nga nag-start, so nating gawas art appreciation, assembly language lab. So tanang subject nga na ay nag-start og letter A mo gawas siya. How about this? So ang purpose in ani is tanang subject nga na ay nag-una nga different character pero nagsunod ang word nga appreciation mo display siya. So expected ko nga art appreciation kay nako subject nga art appreciation magawa siya sa data. So select again schedules, then atong i-run and then let's see. So here na nagawas ang art appreciation na subject nga art appreciation ning gawas. Then next here select from class schedules where appreciation. Next is kani anything nga nag-start og letter C nga sa ang subject nga course name and then naay ning sunod nga another character pero nag-end sa letter nga E and then followed by naay 2L mo display siya. So let's run. So naay si JC nag-una, then any character ni follow and then nag-end sa E and then naa sa J 2L which is 2L ng 2L mo na ning display ni si Jatanan kana. Then how about this? How about this? So from here atong i-display only ang course name and course title from class schedule. Dili tanan atong i-display kaniran duha wherein ang course name is tanang sa course number nga naay CPE mo display tanan nga value. Okay, let's run. Na CPE nga naay mga value mo na siya. Duha ra ang ning gawas course name and then course title. So next mupili ta og select top 2 sa atong list ato rang pilian og top 2. So select top 2 that from schedule kung asa ta nga table. So nara ring gawas ang top 2 nga data. So just very basic ra na guys. Mupili ra tag top 2. And then alter table class schedule drop column schedule. So ato kunong tangtangon ang schedule sa column.
So mawa na tong expected nga nawa na ang schedule nga name, column name sa atong table. Sige, expected nga wa na siya. So ato ning i-run, atong i-view atong table. Nawa ang schedule. Nawa na ang schedule ka ato manggi gi-drop. Then next, atong magdungag taog another column for room and day and time. So ano ra, alter table plus schedule, then add, then room varchar 255, then day and time, then varchar. Ito nang sukod guys. So expected nga naa ni sa atong table mo gawas since nag-add man ta. Atong edit, ato na naman ning i-copy para din nata magdugay-dugay. Copy na to din sa end para din nata mag balhin-balhin ka adyo. Pause ato na diha. Then atong i-run. Then check na room, day and time. So next, kani, how about this? How we gonna explain this? So maghimo na po tag add na po new na po nga column para sa date time encoded and then para sa grade. So expected nga naay ma-add diri nga bag-ong column for date time encoded and grade. So how to put unsa man pagbutang ang data? So i-type ang alter table, same ra gyapon sa babaw, and then add data type encoded, date time, grade, decimal, of course, ija ng value sa ijang ni kanang point, and then ato sa ning i-run guys. I-run sa nato usa ta magbutang og data. Kana i-run sa nato. Then and then atong butangan okay, ato sang naon sa nato jang atong schedule table. Kung naa ba. Expect nga naay ma-add na date, time, encoded, and grade. So, null pa na diha kay pa man ta nagbutang og kanang grado. How about kung ato na nang i-encodean og grado? So, update plus schedule, set date, time encoded katong atong gamit ganina. Then i-copy na nato, then equal date, get date atong kwaon ang value, and then comma, don't forget, then grade is equal to magamit na ta diri og case. So case antong gamiton diri para ma-input ni nato diri. And then para mahuman na ta, else null para kay walay mabali nga walay null nga value, and then atong i-end ang case. Then atong i-update ni adto i-add na 11 rows affected, and atong i-view ang data, ang table rather, display na dito. So you can see na anay value dire, na napay value dire sa jang column. So that's it. That's how you add and update. Then how about this? Atong isolve ang iyang average. So in this part nagcast ta, which is atong gicast into float kay naman nalagi na ikuan lagi naaman lagi na decimal. So nag select average, cast, then grade as float, as ang kani guys is iyaning pangan sa ijang column name kani tag 9 na niya. Then ato nang i-run. Display. Find mo na ijang average, wa pa na reduce. Reduce na kanang round off. Wa pa na dyan nag-round off guys. So next, atong i-add tanan units niya. So kani, let's just select, then sum, then units, kani gikan sa atong babaw ha, don't forget na. Then as, then ijang new name which is total units, then from class schedule mo na ijang table name. Tong i-run, then voila, add na total units is equal to 26. So next, kani select upper teacher as teacher name in uppercase from schedule, meaning to say tanan teacher nga napangan adto is atong uppercase. So select uppercase teacher as teacher at kani is new name na niya, then from schedule. So expected nga tanang pangan sa teacher is uppercase.
Wala. Tanan, display na siya. Tanan name sa teacher, madagko siya. Next, how about this? Kung naatay upper, naapod tay lower. But then, ang atong igi-lower is ang code, not the teacher column. So, ang code. So, expected ta nga, ang code nga mga value sa code is naka lowercase. So, let's run. Expected nga atong code is gagmay na siya. And then, nasa dyan pangan nga code name in lowercase. Next, this one, select len. The purpose of this is just to count kung ato ra na dyang i-count guys kung pila ka length ang course number takes pila ka length ang iyang course number text field having a column name as number of characters kana iyang i-count ang course number kay bali nagamit tag len is for counting man na sa length and then at mugawas na siya iyang i-count ang iyang value then voila yan ang i-count tanan. Next, for the last one is here. Gi-round off na niya ang 5. Di ba, nag-solve man ta for kanang final average. So, karon iya nang i-round off. So, round, select round, grade, then 2 digits ra, then after comma, ay the point, decimal, then as ijang new name, rounded grade, then from schedule. Then, yes, muna na. Display na iyang rounded grade. So, voila! Then, hope so, ay, muna to siya, tanan code, and then kani, ang purpose rani is just, kung gusto ka nimo i-delete imong mga data, imong mga data sa imong table, o sa imong katong sa column, kana, pwede na imong gamiton. Drop table, student, imo na tagtangon ng mga values sa imong data. I hope you've learned something in this video, and I hope you enjoy, and then don't stop learning. So that's it. God bless.